Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y, masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, hindi binabaliwala ng Panginoon ang mga taong likas na mabuti at hindi gumagawa ng masama. Mahalaga sila sa Kanya. Gayunpaman, binibigyan diin ng talinhaga ang mga taong lumihis ng daan at napalayo sa Diyos. Kasing halaga rin sila ng iba pang hindi lumayo sa Diyos. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang iligtas ang tao. At labis-labis ang katuwaan niya kapag natagpuang sila ay nagbagong loob at nagbalik sa Kanya. Ganito ang puso ng Diyos, laging may puwang para sa lahat. Ang mga mabubuti ay laging nasa piling niya, at nais niya na pati na ang mga taong lumayo sa Kanya ay matipon rin kasama ng mabubuti. Tulad ko, tinawag ako ni Jesus mula sa pagiging makasalanan na nakalimot sa Kanya. At ngayon, sinisikap kong maging ganap na mapabilang sa Kanyang mga hinirang. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang pinagmumula ng walang hanggang awa na ibinubuhos mo sa sangkatauhan. Ipinahayag mo ang iyong kagalakan para sa isang taong lubos na nagsisisi at bumabalik sa iyong piling. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig para sa amin. Tulungan mo kami na manatili sa iyo, Panginoon. Ipag-adya mo kami sa lahat ng uri ng kasalanan na nagiging dahilan ng aming paglayo sa iyo. Panginoon, na lagi naming isipin na kami ay tunay na mahalaga sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Amen.